Ayan, so in this video guys, kwentuhan lang tayo habang nagta-drive. Pauwi ako ngayon galing school. Meron kasing nag-suggest dun sa nakaraang video natin. Mas maganda raw kung nagsasalita ako, which is tama naman para nga ma-entertain yung viewers natin. Yan, so kayayari lang ng klase namin. Isang subject lang pinasukan ko ngayong araw. Then uuwi na tayo. Napakainit ngayon. Hindi kasi ako ngayon dun sa parking na may bubong nakapag-park kaya nabilad sa araw tong sasakyan. So ayun, sobrang init pagpasok, makakapaso yung manibela. Kaya ayan, naka number 3 yung AC ko ngayon para lumamig-lamig naman yung singaw ng aircon. Yan, kung nakikita rito sa camera, full tank ako ngayon. Madalas kasi nagpo-full tank ako weekends. Tapos inaabangan ko yung update kung magtataas ba yung diesel or magbababa. Tapos kapag alam kong bababa, antayin ko muna lumipas yung Tuesday. Kasi every Tuesday sila nag-update yung mga gas station. Tapos ayun, kapag naman tataas before Tuesday, nagpapagas na ako. Most of the time kapag linggo, after namin magsimba, kasama ko si mama pag linggo, fam day, nag-church kami. Tapos ang ginagas ko dito, para alam niyo nagagastos ko rito sa gas, estimate ko 1K kada linggo. So yung layo, yung distance din ng school namin from dun sa bahay, alam ko more or less 17 kilometers. Tapos ang pasok ko is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, then Friday walang pasok. Pero ayun, kapag pag linggo umaalis kami, so parang 5 days din ang pasok ko, ganun, since 5 days din umaalis. So ayun, sa 5 days na yun, tingin ko 1K nagagastos. Pero sobra na yung 1K doon kasi ayun, pag nagpapagas kasi ko parang madalas lang 900 or 950 ganyan. Minsan wala pang 900 So ano sa tingin nyo guys, matipid ba yun? Tapos nung nakaraan, galing pa akong Laur. Galing nitong nakaraang linggo, pasok ko Monday to Thursday. Tapos nung Friday umalis ako, punta kaming Laur. Then nung Saturday nag Robinsons Gapan. So malayo rin yun sa bahay namin, since from Cabanatuan pa ako. Tapos nung linggo naman, nagsimba rin kami. So parang ibig sabihin na kompleto namin yung
nakompleto kong nadala yung sasakyan, na-drive yung sasakyan from Monday to Sunday. Tas nung nagpagas kami, ang naikarga lang is around 20 liters. Then ang presyo ng gas ng nakaraan is I think around 50.9 dun sa Cleantech. Dun ako nagpagas, lapit sa SM. Tapos ayun, parang pumapatak. Ang napagas ko lang nun is 1026. So 20 liters, around 20 liters siya. Naging, ang natakbo ko nun sa trip meter ko 300, more or less 320 kilometers. So 320 kilometers divided by 20, around ano siya, 16 kilometer per liter. So city driving yun, guys. Kaya ako, opinion ko matipid yun. Kasi sa dati talaga naming sasakyan, yung 16 na yun makukuha ko lang yun sa Vios namin kapag long drive yung expressway as in. Sa Montero naman namin nun, ang highest kong na-achieve ano na, like 14 km per liter. Long drive yun ah. So para sa akin matipid talaga tong Accent. City drive nagsi 16 km per liter. May kasamang hataw na rin yun kapag naiinip sa pagdadrive. Pero most of the time kasi chill drive lang ako. Hindi ako nag-exceed ng 80 km per hour. Kasi sawa na tayo dun sa mga hataw-hataw. Nahahataw lang ako kapag kasama ko yung mga kaklase ko. Kasi ang sarap ipagmayabang ang bilis Talagang feel mong parang tinutulak ka papunta sa upuan kapag pumiga ka Ayan, pero kapag mag-isa naman ako, kanino naman ako magpapa-impress, wala naman. So ayan, chill drive lang tayo. Kagaya ngayon, pauwi ako, chill drive lang. Mamaya makikita nyo yung dinadaanan kong napaka-alikabok, na wala naman akong choice. Kasi kapag hindi ako doon dumaan, malilate naman ako sa school, or malilate rin ako ng uwi. Kaya doon talaga ako dumadaan. Kapag kasi nag-highway ako, guys, napakadaming traffic lights. Tapos ayun, since highway nga siya, maraming dumadaan. Hindi kagaya dito sa Vergara Highway. Ayan, ganyan, makikita nyo naman, halos walang sasakyan. Talagang makapagpatakbo ka ng mabilis. Kapag sa highway ka dumaan mula sa school namin hanggang dun sa NE Crossing, tingin ko abutin ka ng 20 minutes, 30 minutes. Pero pag dito ka sa dumaan sa Vergara Highway, baka 5 to 10 minutes lang, nandun ka na sa dulo. Kaya malaki rin talaga natitipid. Nakakaawa nga lang si mama kasi siya yung naglilinis ng sasakyan. Naaawa siya sa sasakyan kapag nakikita niyang maalikabok. Chill drive lang tayo. Buti na lang itong traffic lights dito, madalas pinapatay nila. Napapansin siguro nila konti lang naman kasi yung dumadaan.
Kapag kasi bukas yung traffic lights dyan, 2 minuto yung red light. Napakatagal. Tapos onting sasakyan lang naman yung tatawid. Yan, Camellia na tayo. Malapit nyo nang makita yung alikabok na dinadaanan ko. Lagi kong tinatawag yun na Little Baguio kasi kala mo talaga hamog ng Baguio sa sobrang dami ng alikabok Nagpapatugtog din pala ako kapag hindi ako nagre-record. Ngayon kasi di muna ako nag-sound trip, baka kasi maka-copyright tayo. Makikita nyo naman, hindi tayo lumalagpas ng 80. Ganyan lang takbuhan natin para matipid. Ganun din naman kung bibiritin ko pagdating dun sa traffic or sa lubak-lubak, magkikita-kita rin kami ng mga nagmabilis. Kaya sayang talaga kung abot ang piga. Pero minsan kasi hindi ko rin maiwasang pumiga dahil sarap biritin itong accent diesel kasi may turbo. Yan na, yan ay alikabok. Makikita nyo. Kaya hindi talaga sulit linisin yung labas nitong sasakyan kapag dito ka lagi dumadaan parang hindi mo rin naman kinarwash. Yung loob okay pa, yun linisin. Kasi syempre di naman naalikabukan yung loob, yung labas lang talaga. Kaso dito yun sa labas talagang kahit bagong carwash ka, kahit maglagay ka ng wax, talagang didikit yung mga alikabok sa sobrang kapal. O diba parang Little Baguio, kala mo hamog init pa naman sa labas. So ayun, makikita sa outside temperature dyan. Ewan ko kung kita sa camera, 33 yung nakalagay, 33 degrees Celsius. Lalo kanina nung kapapasok ko ng sasakyan, hindi pa nakabukas yung aircon. Pati yata yung init sa loob dumidikit dun sa sensor ng outside temperature Nakalagay kanina 37 napakainit Talaga nakakapaso yung manibela. Ayan, ito yung dinadaanan ko araw-araw kapag pumapasok ng school. Nagagalit nga si mama pag dito ko dinadaan kasi nagagasgas daw yung gulong. Yung gulong, normal naman talaga namang nagkakaroon ng talagang may wear and tear yung pyesa na yun ng sasakyan. So ginawa talaga kasi siya para lumapat. So para sa akin walang problema kahit dito mo idaan yung gulong ng sasakyan mo. Since hindi naman yan ginawa para lang sa asfalto. Hindi ko alam kung pansin sa video, pero yung naririnig dito naririnig kasi sa personal, parang kahit papaano pag nalulubak or hindi maganda yung daan, naririnig yung bumper ko na umaalog kasi nasira na yung clip nun nung bumper ko. Nilagyan lang namin ng dati inayos yun. Ang ginawa ay
nilagyan ng i-phoenix sa loob, nilagyan ng bolt yata yun, tapos pininturahan kasama yun. Kaya yun nakapix. Ang nangyari, minsan na aksidente ako doon din sa dinadaanan ko na yun, sa highway na yun. Biglang may tumalsik na bato, ngayon nabasag yung headlight ko. Imbis na headlight lang ang gastos ko, pati yung repaint gastos ko, kasi obligado palang sirain yung i-phoenix na yun sa bumper. May nag-recommend sa akin kapag daw ganun, wag ko daw ipapa-fix. So ang ginawa dito sa sasakyan, nilagyan na lang namin nung bumper yung quick latch kung tawagin. Yung pag pinindot mo, luluwag siya, tapos matatanggal mo na yung bumper mo. So kasi maganda yung ganun, dahil hindi siya masyadong halata, hindi kagaya nung mga kinakabit na kitang kita. So ito kasing quick latch, maliit lang siya as in. Tapos ayun, ang kagandahan, halimbawa nagka-problem ka sa loob nung sasakyan, kailangan baklasin yung bumper, pipindutin mo lang siya, matatanggal na yung bumper mo. Hindi kagaya nung naka-fix, kapag pagka may nasira pala sa loob, kailangan mo na naman palang ipa-repaint, doble-doble ng gastos. Kaya ayun, pinakabit ko na lang yung quick latch, pipindutin mo lang anytime, matatanggal mo na yung bumper. So ewan ko kung dahil dun yun, kaya kapag nalulubak ako, medyo rinig yung bumper, kumakalog yata yun. Or hindi ko alam kung sa fender liner ko yun. Hindi pa kasi ako nakakabili dahil hindi ako makahanap ng orig na pyesa. Tsaka hindi ko alam kung alin yung hindi scammer, kasi malayo rin yung lugar namin, Nueva Ecija pa. Kung o-order naman, madalas naman yun sa Banawe pa. Baka mamaya yung ma-orderan ko pa online, scammer pala, doble gastos na naman. Dito naman sa Cabanatuan, bihira naman yung may mga pyesa ng ganun. Dito sa Cabanatuan medyo mahirap pumanap ng pyesa ng Hyundai. Ewan ko lang sa ibang lugar. Kagaya nung nakaraan, bumili ko ng tawag dito, meron naman pala nung nakaraan, nung nagpalit ako ng primary tsaka secondary clutch, meron. Yun nga lang, yung pinakamababang klase. Marami kasing nagsasabi itong accent daw, sirain daw. So ayun, parang may nagsabi rin naman, kung puro replacement ang ipapakabit mo, talagang magiging sirain. Pero kung orig ang ikakabit mo, okay naman siya. Kasi yung replacement nga naman tsaka yung original, onting diferensya na nga lang naman. Yung karamihan naman tinitipid pa, kagaya ko. Huwag nyo akong gagayahin, kasi tinipid ko minsan yung pyesa, then sinabing ganun sa akin, kapag daw nagka-problema ulit, original daw ang ipalit. Diba? Syempre, imbis na yung original lang yung gastos mo, bumili ka pa ng replacement nung una, yun yung unang nakakabit, doble yung gastos mo. Kaya mas maganda nga naman kapag bibili ka ng pyesa, magpapalit ka, genuine na agad yung replacement, para sure na tatagal. Lalo na brand new, syempre. Kasi ilang taon mo rin naman magagamit yan, mapapakinabangan mo din yan. Isipin mo na lang yung matitipid mo sa gas, doon mo mailalaan sa pyesa para mas lalong maging reliable yung sasakyan mo, diba? Ayan, ganun kahaba yung dinaanan natin, Vergara Highway. Yun yung labas. Kita nyo naman yung alikabok. Kaya for sure, napaka-alikabok na naman ng sasakyan paglabas ko. Puti pa naman yung mugs ko ngayon. Sana hindi masyadong traffic ngayon. Pero feeling ko traffic kasi magtatanghali na rin. Baka labasan na ng school dito sa San Isidro.
mag-video ako, wala naman talaga akong nakaplanong content. Naisip ko lang na mag-video, sinipag ako ngayon. Mostly naman ng videos ko ano lang, as in parang point and shoot lang, as upload agad, walang edit. Talagang pagka pindot ko ng record, then pagka pindot ko ng stop, yun, ina-upload ko na yun, rekta, wala nang edit. Ganun karamihan ng videos ko eh. Tapos ayun, minsan may mga biyahe rin ako na nakakalimutan kong dalhin yung GoPro. Sayang naman, hindi ko rin nagagamit. Pero ayun, hanggat maaari talagang nire-record ko, lalo na kung malalayo pupuntahan. Sulit kasi, ang sarap ring panoorin. Hindi lang para sa viewers, para sa sarili mo na lang din. Parang ayun, memories din kasi, 'di ba? Nare-record yung mga nalibot mo, ganun. Kapag ka wala kang magawa, mapapanood mo kung saan kayo nagpunta before. Makikita mo yung mga daan, parang mas makakabisa mo if ever na pupuntahan nyo ulit. Yan ang nga sinasabi ko, traffic ulit dito. Buti na lang talaga may sasakyan. Kasi kung walang sasakyan, napaka-hassle pumasok dun sa school namin, galing dun sa bahay namin. Kasi nung minsan, nung pinagawa ko tong sasakyan, nung may pinaayos ako minsan, iniwan ko sa mekaniko. Ang hassle kasi, mula dun sa amin, kung nagtitipid ka, magji-jeep ka papuntang NE Crossing. Pagdating mo sa NE Crossing, magji-jeep ka ulit papuntang terminal. Magji-jeep ka ulit papuntang terminal, kasi mula NE Crossing wala namang jeep na rumirekta ng NUST Sumakab. Tapos pagdating mo dun sa terminal, magji-jeep ka na naman papuntang NUST Sumakab naman. So tatlong sakay, tatlong lipat. Isipin nyo gaano ka-hassle yun. Parang ang sa akin naman, parang mainam pang debaling, halimbawa taga San Jose ganun, or taga Rizal ka. Alam ko kasi doon sa mga lugar na yun, kaya ng isang jeep lang rekta sumakab, may masasakyan ka eh. Hindi kagaya dito sa amin, pag galing ka doon sa bahay namin, tatlong sakay talaga. So ang hassle. Siyempre, aalis ka, feeling mo ang fresh mo. Tapos pagdating mo ng school, talagang haggard ka na, ubos na yung tissue mong baon. Hindi kagaya ng kapag ganitong may service ka. Kahit pa paano, 'di ba? Oo, ma-traffic, pero yung convenience kasi na naibibigay ng sasakyan, okay din eh. Kung magko-commute rin naman ako, tingin ko same lang rin yung gastos ko sa commute, sa transpo. Ayan, kung makikita nyo dito sa gas gauge ko, nagbawas na siya ng isa from full tank. So meron niyang 12 bars. Tapos ang estimate ko kasi dyan, 45 talaga, 40 to 45 yung natatakbo ko before mabawasan ng kada isang bar. So yan, sakto lang yan. Tapos yung 45 kasi na yun, 40 to 45, sa compute ko, isang bar around 3.15 liters eh. Base sa pagkaka-compute ko. Tapos yung 3.15 na yun, pag kinalkyo natin, ayan, kapag kinalkyo natin yun,
45 divided by 3.15. Ayan, ulitin natin. 45 divide 3.15. Ayan, pumapatak na meron tayong 14 km per liter. Diba? So ang katumbas niyan yung long drive namin sa Montero kapag bumabiyahe kami from Cabanatuan to Batangas, diba? Kaya matipid din talaga eh. Nga lang medyo makati-kati sa presyo yung rehistro nito, lalo na malapit na naman ang March 3 kasi yung ending plate nito eh. So rehistro na naman. Eh ang MVUC nito kung di ako nagkakamali 3,600 ba or 3,2 or 3,6. Tapos bukod pa doon yung insurance 1,200 yata. Tapos yung emission 610 ba? So 610 plus 3,6 edi 4,210. Tapos yung 1,2 4,210 plus 1,2 edi 5,410. Diba? Kulang 6K din. Pero at least pang isang taon mo naman na yun. Tsaka ang maganda kasi rito kahit tataw-hatawin mo matipid talaga. Reuse namin nun pag hinataw-hataw mo talagang lumalagok eh. Ayan, so itong video natin na to parang naging style ano lang siya talaga, kwentuhan na parang a day in a life ko ganon as a student. Tapos kwentuhan lang literal, walang fix na topic, talagang naging flexible yung usapan natin. Masaya rin mag-drive ng manual, lalo na kung hindi masyadong traffic. Ayun, yung ganito okay lang naman. Pero sa bagay sanay na rin ako kahit sobrang traffic. Nakakapag-drive na rin talaga ng ayun, sanay na talaga since ako lang naman rin yung marunong mag-drive sa amin. Wala namang choice. Enjoy din naman talagang mag-drive basta may gas. Yun naman yung mahalaga ron eh, yung may gas ka. Daming truck ngayon no. Nakakasilaw yung araw. Ewan ko kung nakakasilaw din dyan sa camera.
dito ah. Overtake tayo. Next time, hopefully makapag-upload tayo ng spirited driving. Pero for now kasi medyo malabo pa dahil lagi kong kasama sa pagdadrive yung si mama. Yung matatakotin yun, nervyosin kasi yun. Hindi ako pwedeng makapag-drive ng ganun kapag kasama siya. Yung iba pa lang nagre-request ng foot pedal. Hindi ko pa alam kasi kung paano ko isa-set up dito sa sasakyan yung foot pedal. Yung foot pedal na camera view. Hindi ko alam paano ilalagay eh. Pero tama nga naman, maganda rin gawan ng video yun kasi manual yung sasakyan. Kung medyo mahaba-haba nga lang sana ako eh, edi sana medyo nakaatras yung upuan ko dito sa sasakyan. Kung nakaatras, edi sana kita itong cambio kapag nagsishift ako ng gears. Kaso dito kasi sa camera hindi yata kita eh, kasi masyado akong nakalapit na ganon dahil maliit lang tayo. Kapag inilayo ko naman hindi ko na masasagad yung apak sa clutch. Maganda kasi sana kung nakikita yung bawat shift mo ng gears. Yun, malapit na tayo sa bahay. Ganun lang. Pero ang tagal din ng biyahe ah. Traffic kasi ngayon eh. Hindi siya dire-diretso. Pinakamabilis ko yatang na-drive yun mula school hanggang bahay 30 minutes eh. Yun, as in walang traffic yun. Paglabas ko ng Vergara Highway, talagang dire-diretso, walang masyadong sasakyan. Kaso bihira naman yung ganun. Sana soon buksan na yung dun sa Vergara Highway. Kasi isa yun sa nagpapatagal eh, yung dadaan ka sa Alikabok. Ang haba din ng rough road na yun. Sabihin natin baka 5 minutes mo ding dinadrive yun. Kung walang ganun, ang bilis lang maka-exit sa Vergara Highway. So less 5 minutes din yun sa biyahe kung sakali. Yan, kaligid na tayo. Hindi ko alam kung mai-upload ko agad to pagka uwi, pero most probably oo, ma-upload ko agad since wala naman ako masyadong gagawin ngayon. Hindi ko nabibiritin kasi malapit na rin naman sa bahay. Kapag kasi malapit na ako sa bahay, chinichill ko na lang yung pagdadrive ko para hindi na nag-activate yung turbo.
So hindi ko na kailangang ipahinga ng mga 3 to 5 minutes pagkahinto ko ron sa bahay namin. Kahit rekta patay ko na, okay lang naman daw yun, sabi nila. As long as mabagal na yung load nung makina, nung turbo, before ka huminto sa inyo, before mo patayin yung engine. Yan, nababa lang na may RPM ko. Yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video, and mag-comment down below kayo kung ano yung mga mas mare-recommend nyo pang pwedeng gawan ng content. Then kapag kaya, gawa natin yan. Bye bye.